Z, bitawan mo na po ako. Libo-libong kuryente ang gumapang sa katawan niya nang gumapang sa leeg niya ang ilong nito. Patuloy ito sa pag-amoy sa kanya. Kasabay ng pagalaw ng bahagya ng tuhod nito sa gitna niya. What did you do to me that night, Camila? Why I couldn't get you out of my mind? Paus na anas nito sa pagitan ng pag-amoy sa kanya. Ano po ba ang ibig niyong sabihin? Wala naman po akong ginagawa sa inyo. Natigilan siya nang maalala ang pagsagot-sagot niya rito. Sinagot lang naman po kita ng konti. Lahat naman po ng sinabi ko ay totoo naman po. Sinabi ko lang naman ng laman ng dibdib ko. Nasaktan na po kasi ako. Naalala niya ang pangungutya nito sa kanya. Hindi niya napigilan ang maluha. Natigilan naman ito nang makita ang mukha niya. Nakita niya ang pagdaan ng emosyon sa mukha nito, pero saglit lang naman yun at agad ding nawala. Shit! Nangangalit ang ngipin na sinuntok nito ang gilid ng ulo niya na ikinapitlag niya sa gulat. Ano ba itong ginagawa ko? Tumalikod ito at sinuklay ang kamay sa malambot nitong buhok. Hindi tama tong ginagawa ko. Pinahid niya ang luha sa pisngi. Tama ka po. Hindi ka po dapat nangunguha ng panty ng idiot. I'm not talking about that thing. I'm talking about me being kind to you. Manghang nitong putol sa kanya. Kind daw? Hindi mawala sa utak niya ang sinabi ni Mr. Z kanina. Nagpapatawa ba to? Kailan naman kaya ito naging mabait? Nagpakita ng kabutihan sa kanya. Mrs. De La Cuesta, hindi mo ba nagustuhan ang pagkain mo? Gusto mo bang palitan namin ng ibang potahe? Napangiwi si Camila nang makitang durug-durug ang pagkain na nasa plato niya. Hindi na po, ayos na po ito sa akin. Aniya sa matanda. Gabihan na pero siya lamang ang mag-isang kumakain ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon na hindi bumaba si Mr. Z para mag-dinner, nagtataka tuloy si Camila kung bakit parang ito pa ang masama ang loob noong gabi ng assembly. Ano daw ang ginawa niya? Hindi ba mas tamang sabihin na ano ang ginagawa nito? Pagkatapos kumain sa maid's quarter siya nagtungo. Nasaan si Luna? Aniya habang nililibot ng tingin ang kwarto ng dalawa. Hindi niya kasi nakita si Luna. Nakipagkita kay Limuel. Naku, sigurado ako na nagroromansahan ng dalawang yun. Nakangusong sabi ni Belinda. Ano nga palang ginagawa mo dito, Mrs. De La Cuesta? Baka mamaya hanapin ka ng asawa mo. Hindi yon, hindi nga niya ako sinabayan sa pagkain eh. Umupo siya sa tabi nito. Mas tangtaka nga kami dahil sinabayan kanyang kumain sa tuwing narito siya eh. Kumunot ang noon niya. Ha? Ano nakapagtataka doon? Nabanggit kasi sa amin nila Limuel at Kent na lahat na naging asawa ni Mr. Z ay hindi niya sinabayan maski isang beses sa pagkain. Hindi ba mas nakakapagtaka na magkasabay kayo palagi? Napahawak siya sa baba. Sa bagay, tama ka. Nakakapagtataka nga naman. Pero mas nakapagtataka na buhay ka pa, Mrs. De La Cuesta. Natigil ito sa pagsasalita nang tingnan niya ito ng masama. Uy, huwag ka namang magalit. Ang ibig ko lang naman sabihin, bakit hindi ka pa niya pinaparusahan sa kabila ng mga sinabi mo sa kanya? Lahat ng mga taong hindi niya nagustuhan ng kilos o galaw ay tumatanggap ng parusa. Pero ikaw, hindi ka na pinarurusahan. Bilang isang malupit at walang awa na mafia boss, hindi niya palalagpasin ng ganong bagay. Hindi ba nakakapagtaka? Napapalakpak siya bigla. Alam ko na kung anong ibig niya sabihin kanina. Ha? Tanong ni Belinda. Ang pananatili niyang buhay ang pagpapakita nito ng kindness sa kanya. Ngayon alam na niya kung anong ibig nitong sabihin. Huwag dyan Limuel, tama na. Papasok na ako sa loob, nakikiliti ako, tama na. Nalukot ang mukha nilang dalawa ni Belinda nang marinig ang malanding daing ni Luna. Hoy, kayong dalawa! Galit na binuksan ni Belinda ang pinto at masamang tinignan ang dalawa. Respeto naman sa single dito. Aba, wala na kayong ginawa kundi magharutan sa tuwing may pagkakataon. Nakakaumay na kayong dalawa. Tumangutango si Camila bilang pagsang-ayon dito. Oo nga naman, ang sakit niyo sa mata. Umismid na humiwalay si Luna kay Limuel, habang kakamot-kamot naman sa makinis na ulo ang binata. Inggit lang kayong dalawa. Kasi wala kayong karumansahan? Anong walang karumansahan? Ayaw ko lang makipagnobyo sa mga taong narito dahil hindi nila deserve ang ganda ko. Hinila siya ni Belinda at umakbay sa kanya.
Kung ako walang karomansahan, itong si Miss de la Cuesta meron. Ano bang sinasabi mo dyan? Sino naman ang roromansahin niya? May panunodyo siya nitong tiningnan. Tinusok pa nitong tagiliran niya. Bakit? Hindi ka ba niroromansa ng asawa mo? Ayon sa sabi-sabi na narinig namin, hindi pumapasok si Mr. Z sa kwarto ng dating mga naging asawa nito. Pero sa kwarto mo, pumapasok siya. Imposible naman na wala kayong ginagawang, "Aray!" Daing nito ng malakas ni itong sikuhin sa tiyan. Kung ano-ano na naman ang pinagsasabi mo dyan. Hindi namin ginagawa ang sinasabi mo. Natigilan si Camila nang maalalang pag-amoy nito sa leeg niya at ang pagtukod ng tuhod nito sa gitna niya. Mali ang iniisip nyo. Saka alam nyo naman na wala kaming feeling sa isa't isa, no? Mrs. De La Cuesta, kahit wala kayong nararamdaman para sa isa't isa, pwede pa rin kayo yun. Kasi mag-asawa naman kayong dalawa. Giit naman ni Luna. Basta, hindi ko magagawang bagay na yan sa kanya kahit na sabihing asawa ko pa siya. Hinila niyang laylayan ng suot niyang bestida. Makaalis na nga dito. Hindi siya komportable sa mga sinasabi ng mga to. Hindi niya pinansin ang tawag ng mga to sa kanya. Kinikilabutan siya sa mga pinagsasabi ng mga to. Siya, makipagromansahan sa demonyong yon? Hindi mangyayari yon. Oo, wala siyang masabi sa angking kagapuhan nito, pero sa ugali, marami. Romansa sa isang demonyo? Hindi bali na lang. Mas gugustuhin na lang niya na tumanda ng hindi nadidiligan ang pechay, kaysa ang makipagromansahan sa katulad ni Mr. Z. Wala itong katangian na gusto niya sa isang lalaki. Bukod sa mukha nito'y wala nang maganda rito. Saksakan ng sama ang ugali nito. Napangiwi si Camila nang maalala ang malademonyo sa laking hotdog nito. Naku, baka kapag nakipagjugyugan siya dito ay yun pang ikamatay niya. Dalhin mo ito sa kwarto ng asawa mo, Mrs. De La Cuesta. Inabot sa kanya ni Miss Tatiana ang isang tray ng pagkain. Miss Tatiana, ayoko po. Si Belinda na lang po. Ginuso niya si Belinda na ngayon inamutla na. Halatang hindi nito gusto na pumunta sa kwarto ni Mr. Z. Bakit ako? Ikaw na lang. Ikaw naman po ang asawa niya. Ay, nakalimutan ko. May gagawin nga pala ako. Pagdadahilan nito bago nagmamadaling umalis. Miss Tatiana naman, ayoko po. Naalala ni Camila ang pag-amoy nito sa leeg niya. Ayaw niya na maulit yon. Ikaw talagang bata ka. Bakit ba parang takot na takot ka sa asawa mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ka naman niya kakainin? Umiling-iling ito. Oo siya, ako nang maghahatid nito. Sasabihin ko na ayaw mong dalhin ito sa kanya. Teka naman, Miss Tatiana, bakit mo naman sasabihin na ayaw ko? Ako bang sinabi niya magdala nito? Nang tumango ito sa kanya ay nagpapadyak siya ng paa na parang bata. Dapat sinabayan na lang niya kung kumain kanina para hindi na siya kailangang hatiran ng pagkain. Wala siyang nagawa kung hindi ang hatiran ng pagkain si Mr. Z. Katulad nung nakaraan ay bumukas ng kusa ang pinto. Ang sabi nito sa kanya at boses at fingerprints nitong kailangan para bumukas ang pinto. Ibig kayang sabihin na hinihintay na naman siya nito? Pagkapasok niya sa loob ay naabutan niya si Mr. Z na nakaupo sa couch. Pagkalapag niya ng tray sa mesa, yumuko siya at nagpaalam kaagad. Nandito na pong pagkain niyo, Mr. Z. Sige po, aalis na po ako. Hindi ito sumagot. Pagdating niya sa pinto, napakamot siya sa ulo. Baka pwede pong pakibuksan ng pinto. Camila, come here. Tawag nito sa kanya. Bakit po? Hindi lumilingon na tanong niya. May pakaramdam kasi siya na nakatingin ito sa kanya. Simula na magdikit ang katawan nila, nung nakarang araw ay hindi niya na maintindihan ang sarili niya. Naiilang siya na parang naiinitan. Alam niyang hindi yun tama at hindi yun normal. I said come here. May otoridad na ang boses ni Mr. Z ngayon. May diin. May pag-uutos. Mahina siyang bumuga ng hangin. Relax lang, Camila. Isip-isip niya. Ang totoo ay hindi siya nakakaramdam ng takot. Ang tanging nararamdaman niya ay pagkailang. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Dapat ay takot siya dahil alam niya ang mga kaya nitong gawin. Nakaya siya nitong saktan pero hindi madama na gusto niya nitong saktan ngayon. Nang hawakan nitong kamay niya ay natigilan siya. Mr. Z, may sakit ka po? Kinapa niyang noon nito. Tama nga siya, may lagnat ito. Kaya pala napakainit ng kamay nito.
Tinatablan din pala ng sakit ang katulad nito. Pakainin mo ko. Utos nito. Sige po, yun lang naman pala. Hinila niya ang kamay at kinuha niya ang tray. Sinimulan niyang subuan to. Habang pinapakain niya ito ay napansin niya ang pagtitig nito sa mukha niya kaya naman nagtataka siya. Tsk, stop staring at me, idiot. Huwag mong isipin na may dahilan kung bakit ako nagpapasubo sa'yo. I couldn't move my hand, that's why I let you to feed me. Masungit na tura nito. Ito, pwedeng tumitig sa kanya, tapos kapag siya ang tumingin, bawal. Pinigilan ni Camila ang sarili na huwag ipasak sa bunganga nito ang kutsara. Idiot daw, tinutulungan na nga niya itong kumain tapos kung tatawagin pa siya ng ganon. May sakit na ito pero masama pa rin ang ugali. Huwag kang mag-alala, Mr. Z. Hindi naman pumadumi ang utak ko. Hindi katulad ng iba dyan, hindi lang utak ang madumi. Pati budhi, ubod ng dumi. Pagdidiin niya sa huling sinabi. Are you referring to me? Hindi maipinta ang mukha na tanong nito. Iwinasiwas niya ang kamay habang umiiling dito. Hindi po, tinamaan ka lang talaga. Natahimik siya nang makitang madilim ang tingin nito sa kanya. Napanguso siya. Totoo naman ang sinabi niya. Hindi ba nito alam kung gaano kasama ang ugali nito? Siya nga pala, Mr. Z. Bakit po pala akong gusto mong magpakain sa'yo? Napakamot siya sa ulo. Sabi mo basura ako. Hindi ka ba nandidiri dahil sinusubuan ka ng isang basurang katulad ko? Nabilao ka nito. Pulang-pulang mukha nito ngayon. Kinuha niya ang baso na may lamang tubig at saka inabot dito. Pinahid nitong gilid ng labi. Will you please shut up? Hindi porke hinahayaan kitang kausapin ako, ay puro ka nasatsat. Ang ingay-ingay mo. Galit nitong singhal sa kanya. Yumuko si Camila para itago ang pagkibot ng labi niya. Oo nga pala, dapat hindi siya makakampante. Demonyo nga pala ito at wala ng pag-asang magbago. Pero may isa pa siyang tanong sa isip, hindi siya mapapakali hanggat hindi niya nasasabi. Wala naman sigurong masama sa sasabihin niya. Naalala niya ang pag-amoy nito sa leeg niya at ang pagdikit nito ng tuhod sa gitna niya. Iyon ang gumugulo sa isip niya. Sumagap siya ng hangin bago lakas loob na nagtanong. Mr. Z, yung ginawa mo sa akin nung nakaraan, hindi ba romansa yon? Napapikit siya ng maibuga nitong tubig na iniinom. Shit, what? Mahanghang itong tanong. Napansin niya na namumula ang mukha nito. Galit yata dahil sa sinabi niya. Nagtatanong lang naman, minasama pa. Tumikim ito. Masama ang tingin na pinupukol nito ngayon sa kanya. At saan mo naman nakuha ang idea na yan? Kasi po, dinidikit mo yung ilong mo sa leeg ko. Tapos dinikit mo yung tuhod mo sa monay ko. Hindi pa parang romansa yun? Tumawa to nang may pang-iinsulto. Sa tingin mo, may ibig sabihin ng ginawa ko sa'yo? Inalam ko lang naman ang amoy ng isang basurang katulad mo. Yun lang yun at wala nang iba. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Sa tingin mo ba pag-aaksayahan kong isang katulad mong... Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Basura? Kumuyom ang kamay niya. Akala ni Camila ay kahit papaano ay may konting kabaitan itong nakatago sa katawan. Pero mali siya. Bakit nga ba siya umaasa? Demonyo nga pala ito. Masama, malupit at walang pagbabago. Pinahid niya ang luha sa pisngi. Huling iyak na ito. Sa susunod ay hindi na siya masasaktan. Sasanayin niya ang sarili sa masasakit na salitang ibabato nito sa kanya. Natigilan ito nang makita ang katatagan sa mukha niya. Okay, naintindihan ko po. Pasensya na dahil mali ako ng akala. Ang totoo po niyan, akala ko nagtatanong para masagot ang gumugulo sa isip ko. Gusto ko masigurado kung tama bang hinala ko. Ngayong alam ko nang mali pala ako, nakahinga po ako ng maluwag. Lumunok ito at saka nag-iwas ng tingin sa kanya. Hindi naman ako umaasa at nangangarap na pag-aksayahan ng oras ng isang katulad mo. Pareho lang naman tayo ng ayaw sa isa't isa. Kaya huwag kang mag-alala dahil hindi rin naman kita type. Niligpit na ni Camila ang mga pinagkainan nito. Bababa na po ako, Mr. Z. Narinig niya na nagsalita ito ng open kaya bumukas ang pinto. Kung hindi lang masama ang loob niya ay baka namang hasya sa nakita. Pero dahil mabigat ang dibdib niya, hindi niya nagawang matuwa.
Pagkalabas ng pintuan ay sumandal siya sa pinto at saka bumuga ng hangin. Hindi niya maintindihan ang dibdib niya. Bakit parang nangihinayang siya? Para saan? Sa tingin mo ba, pag-aaksayahan kong isang katulad mong basura? Nagngingit-ngit sa galit ang dibdib niya nang maalala ang sinabi nito. Pero mainam na rin yon na malaman niya na hindi naman pala romansa para dito ang ginawa nito. Napahawak siya sa leeg. Bakit kasi inamoy-amoy siya nito ng ganun? Kasalanan to ni Belinda kung ano-ano tuloy ang naisip niya dahil sa sinabi nito. Miss Tashiana, paano niyo po natiis na magtagal sa ganitong lugar? Nakangalumbaba niyang tanong habang hinihintay itong matapos na magtimpla ng gatas para sa kanilang dalawa. 11:00 na ng gabi at hindi siya makatulog. Kaya heto, tinimplahan siya nito ng gatas. Maganda kasi sa lugar na ito, sagot nito. Tinanggap niya ang gatas na inabot nito sa kanya. Maganda nga pero demonyo naman ang nakatira. Mahina niyang bulong pero umabot yun sa pandinig ng matanda. Malungkot na tumingin ito sa kawalan na para bang may malungkot na inaalala. Hindi ganyan kasama si Mr. Z nung buhay pa ang magulang niya. Nagbago lamang siya nang pumanaw ang mga ito. Balang araw, malalaman mo rin ang ibig kong sabihin. Makahulugan itong saad. Napuno ng kalituhan ang mukha niya. Namatay? Dahilan ba yun para gumawa ng masama sa kapwa? Pagkatapos mong uminom ng gatas ay matulog ka na, Mrs. De La Cuesta. Hindi ka dapat nagpupuyat. Tingnan mo ko, kutis gatas kahit matanda na. Hinimas nitong balat katulad ng napapanood niya sa mga commercial sa telebisyon. Ito ang sekreto ng pagiging maganda. Pigil niya na huwag maibuga ang gatas na iniinom. Minsan talaga hindi niya alam kung nagbibiro ba to o hindi. Madalas kasi na walang ekspresyon ng mukha nito katulad ng amo nito. Yung kilay mo, Miss Tashiana. Sumama ang tingin nito sa kanya na para bang nabasang sasabihin niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Natunay to. Halos magtulakan sila nila Luna at Belinda na makita si Doc Jacob. Kadarating lang ito ngayon. Pinatawag to ni Miss Tashiana para gamutin ng kamay ni Mr. Z. Namamaga pa rin kasi ito hanggang ngayon. Good morning, Doc Jacob. Ani Luna habang iniipit ang buhok sa likuran ng tenga. Malakas na siniko to ni Belinda kaya napaigik ito sa sakit. Doc Jacob, mas gwapo ka pa sa morning. Maligalig na bati ni Belinda. Muli nitong siniko si Luna. Bago ito binulungan. Huwag kang magulo kung ayaw mo isumbok kita kay Limwell. Napailing na lang siya sa dalawa, lalo na kay Luna na hindi maipintang muka dahil sa banta ni Belinda. Nakangiting lumapit siya sa gwapong doktor. Hi Doc, it's nice to see you again. Napanganga siya nang ngumiti ito dahilan para makita ang nakabrace nitong ngipin. Liwanag ang dati ng ngiti nito. Buti pa ito nagagawang ngumiti, hindi katulad ng isang kilala niya na hindi marunong ngumiti. Nice to see you again, Mrs. De La Cuesta. Nakangiting-ganting bati nito. Nasaan nga palang asawa mo? Nawalang ngiti sa labi niya. Asawa? Muntik na niyang makalimutan na may asawa nga pala siya. Pero teka, sa papel lang naman sila mag-asawa. Hindi naman masama kung humanga siya sa iba. Malay ba niya na ganun din si Mr. Z kapag umaalis ito? Baka nga mas malala pang ginawa nito. Mrs. De La Cuesta, samahan mo si Doc Jacob sa kwarto ng iyong asawa. Utos ni Miss Tashiana. Agad siyang tumango. Sige po, ngiti-ngiti na sagot niya. Kahit na ayaw na niyang bumalik sa kwarto nito ay babalik siya para sa doktor. Minsan lang kasi itong pumunta rito. Oo, crush niya to. Pero paghanga lang naman yun at naniniwala siyang walang masama doon. Gusto rin niya ito maging kaibigan. Mabait kasi ito sa kabila ng pagiging doktor. Yun ang gusto niya sa isang tao, ang hindi mapagmataas sa kabila ng katayuan sa buhay. Tumikim si Miss Tashiana nang makitang sumunod sa kanila si Luna at Belinda. Bumalik na kayong dalawa sa trabaho nyo, utos ng matanda. Napanguso ang dalawa pero kagad ding yumuko. Opo, Miss Tashiana, nangaasar nagbabay siya sa dalawa. Sige lang, mainggit lang kayo. Pagdating sa kwarto ni Mr. Z ay nabutan nila itong nakaupo sa couch. Habang sinusuri ang kamay nito ay nakatuon ng atensyon niya sa ginagawa ni Doc Jacob. Doc, ilang taon ka na pong nanggagamot?
Usisa niya. 5 years. Sagot nito. Tumangu-tango siya. Ilang taon ka na po naglilingkod sa pamilya niya? Aniyang sabay nanguso kay Mr. Z na hindi inaalis ang tingin sa mukha ng doktor. Actually, hindi ako talagang family doctor ng pamilya ng mga De La Cuesta. Kung hindi ang daddy ko. But since he passed away, ay ako nang pumalit sa kanya. And it's been 2 years ago. Ang galing naman po, doktor din pala ang daddy mo. Siguro ang sarap sa pakiramdam na nakakapagligtas ka ng buhay. Yung tipong ang tingin ng lahat sa'yo ay isang superhero. Ang talino siguro nito. Gwapo na, matalino pa. Mahina itong natawa sa sinabi niya. Nakakataba naman ng puso na mapuri ng isang De La Cuesta. Bumaling to kay Mr. Z pagkatapos nito suriin ang kamay nito. Aalis na ako, baka mamaya ay dito pa ako mamatay. Mamatay? Bakit po, Dok? Masama ba ang pakiramdam mo? Susundan niya na sana ito nang marinig na tumikim si Mr. Z. Pagbaling niya rito ay kumunot ang noon niya. Bakit ang dilim ng mukha nito at parang papatay ito ng tao? May nagawa ba siyang mali para magalit ito? Dahil pa sa pagiging madaldal niya? Dok, pagtingin niya sa pwesto ng doktor ay wala na ito. Nagmamadali siyang tumakbo sa pintuan. Hinintay niyang bumukas ito para makalabas na siya pero walang nangyari. Naku naman, baka hindi na niya maabutan si Doc Jacob. Nagsimula nang uminit ang ulo niya. Aba, 20 minuto na siyang nakatayo dito pero walang ginagawa si Mr. Z. Para makaalis siya, kanina pa siya nagpipigil na wag tong kausapin. Hanggang ngayon kasi hindi niya maalis ang galit sa dibdib niya. Dahil sa mga sinabi nito sa kanya nung huling beses silang nag-usap. Nagpaskil siya ng peking ngiti bago humarap dito. Mr. Z, pwede naman na siguro akong lumabas, hindi ba? Why? Para habulin ng doktor na yon? Tumango siya. Opo, gusto ko kasi siyang makausap bago siya umalis. Why? Kumunot na ang no nito. Anong why? Bakit kailangan pa nitong magtanong? Kasi po friend kaming dalawa, pinagdikit niya ang dalawang daliri at pinakita dito. Ganito kami ka-close ni Doc, pagsisinungaling niya. Pwede na po bang lumabas? Nag-iktingan ng panga nito. Mas lalo din dumilim ang mukha nito. Pagkalipas na ilang sandali ay saka lamang to nagsalita. My door is broke. Paano ba yan? Hindi tayo makakalabas ngayon dito. Nalaki ang mata niya at nagsimula siya magpanik. Naka, ano pang hinihintay mo? Tumawag ka ng tauhan mo dyan sa labas para pumunta dito at maayos ng pintuan mo. Ayaw niyang makulong sa isang kwarto kasama ang lalaking to. Sigurado din na ganun din ito. Calm down as if you're going to die. Wika ni Mr. Z. Wala siyang mabakas na pagpapanik sa mukha nito para pa nga itong kalmado. Namayawang siya sa harapan nito. Hindi naman ako natataranta dahil takot akong mamatay. Ayaw ko lang na makulong kasama ka sa isang kwarto. Pagsasabi niya ng totoo. Marahas na tumayo ito sa kinauupuan at masamang tumingin sa kanya na parang hindi nagustuhan ang sinabi niya. It really came from you instead of me? Sa tingin mo ba, gusto ko rin na makulong sa kwartong ito na kasama ka? Nag-iwas to ng tingin. It was an accident, kaya wala tayong magagawa. Dito ka muna sa kwartong ito. Magtitiis na lang ako na kasama ka. Napamaang siya sa sinabi nito. Ito pang magtitiis sa kanilang dalawa? Kalma, Camila. Matangkad at malaki ang katawan ng lalaking yan. Hindi mo yan kayang bugbugin. Paalala ni Camila sa sarili. Lumayo siya rito. Pumunta siya sa pinto nito at dito sumandal. Hindi kasi siya komportable na sa harapan nito. Nalukot ang mukha niya nang lumipat ito sa gilid ng kama para umupo. Kaya paharap na sa kanya ang pwesto nito. Ano to, magtititigan silang dalawa? Tumalikod na lang siya, nakatingin na naman kasi ito sa kanya. Sigurado siyang hindi maganda ang nasa utak nito at puro panlalait ang mga yon. Do you like that, doctor? Seryosong boses na tanong nito. Natigilan siya sa tanong nito. Normal bang ganitong usapan sa mag-asawang gaya nila? Sa bagay, hindi nga pala normal kung paano sila naging mag-asawa. Tumango siya. Oo, mabuti kasi siyang tao. Kahit na mataas ang antas niya sa buhay, hindi ko siya nakita at hindi ko naramdaman na nagmataas siya. Saka pogi din kasi siya. May asawa ka na. Putol nito sa kanya. Tumayo ito, madilim ang mukha na lumapit ito sa kanya.
Nakalimutan mo na ba? Humarap siya rito at tumingala. Nasa harapan na niya ito ngayon na kaya ko itong nakatitig sa kanya. Itatak mo sa utak mo na may asawa ka na't ako yun, Camila. Hanggat nabubuhay ako dito ka lang sa tabi ko. Hindi ka aalis. Hindi mo ko iiwan. Paano tayong dalawa sasaya? Nagsimulang manubig ang mata ni Camila. Pinigilan niya sarili na huwag maiyak pero hindi niya nagawa. Ikaw, paano ka sasaya? Hindi ba basura naman ang tingin mo sa akin? Masisikmura mo bang makasamang basurang gaya ko? Kaya mo bang tagalan na makasama ako? Kung basura ako sa paningin mo, pakawalan mo na lang ako. Hinampas niya ng mahina ang dibdib. Umiiyak na pala sa harapan nito. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi yun totoo. Oo, siguro nga mahirap lang ako pero alam kong may tatanggap sa akin at mamahalin ako ng totoo. Sa ating dalawa mas nakakaawa ka dahil walang magmamahal sa isang napakasamang katulad mo. Sa hirap ng buhay nila ay hindi niya naisip na mag-asawa sa murang edad. Ang tanging gusto lang ni Camila ay kumayod sa pagtatrabaho para makatulong sa gastusin nila. Lumaki siyang walang ama. Ang sinabi ng nanay nila ay sumama ito sa iba noong bata pa lang sila. Kaya tinatak niya sa isipan niya na hindi siya dapat magmadali pagdating sa paghahanap ng mamahalin. Ayaw niya kasing matulad sa nanay niya pero sadyang malas yata talaga siya sa buhay. Heto siya, nakatayo sa harapan ng asawa niya na kailanman hindi siya tatratuhin ng tama. Hinawakan nito ng madiin ang mukha niya at saka inaangat. Nagagalawan ng panga nitong nakatingin sa kanya. Tama ka, isa ka lang basura, Camila. Mas lalo lamang siyang naiyak sa sinabi nito. Humaplos ang isang kamay nito sa pisngi niya. Pero kahit basura ka lang, ay wala akong balak na pakawalan ka. Sa akin ka lang. Marahas itong lumunok habang nakatingin ng matiim sa labi niya. Ikaw ang tangi kong basurang hindi ko gustong itapon. Nanlaki ang mata niya nang sakupin nito ang labi niya. Si Mr. Z na ang tingin sa kanya ay basura? Ay hinahalikan siya? Ano kayang mangyayari matapos mahalikan ni Mr. Z si Camila? Ano nga kaya ang tunay na nararamdaman ni Mr. Z sa asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.